Hello mga kapatid, isa na naman pong bagay ang ating pag-uusapan ngayon tungkol sa utang. Marami po kasing nagtatanong kung meron daw bang nakukulong sa utang, lalo na yung mga utang sa credit card, utang sa lending app, utang sa mga online apps kagaya ng Shopee, ng Lazada. Again, uulitin po natin, sinasabi ng ating mismong Constitution, yung ating 1987 Constitution, na wala pong may nakukulong sa utang. Ngayon, kung babalikan naman natin ang revised penal code, wala din pong nabanggit na krimen tungkol sa pagpapakulong sa taong may utang. Ang bottom line po kasi or ang rason or filosofiya sa likod ng pagpapatupad ng walang nakukulong sa utang ay dahil ano nga ba ang ibabayad ng tao o paano pa siya makakapagbayad ng utang niya kung ikukulong mo. Yan po ang isa sa pinaka unang dahilan kung bakit walang may nakukulong sa utang, sapagkat pag kinulong mo yung taong nagkautang sa'yo, malamang wala nang maipambabayad yun. Anong magiging trabaho nun sa loob ng kulungan? So, balikan po natin yung katanungan yun. Anong mangyayari ngayon kung meron kang utang sa credit card or sa lending app? Kung wala na silang masingil sa'yo, malamang ikaw ay ipapasa sa collection agency, kasi ang nangyayari dyan is magkakaroon ng bidding or auction yung mga kumpanya, yung mga lending app or bangko, kung saan na ibibenta nila itong mga considered as lost profit nila dun sa mga collection agency. Siyempre, sa collection agency naman, bibili nila yan sa bangko. Siguro kung let's say ang utang mo ay 50,000, ibebenta na lang ng bangko sa online collection, sa outside collection agency ng 20,000. So, ito namang si collection agency, sila ngayon yung mangungulit sa'yo para singilin ka. So, ang maganda po natin gawin dyan ay pakiusapan na lamang yung outside collection agency kung paano ninyo mababayaran unti-unti yung pagkakautang ngayon. Pwede rin naman kayong mag-bargain sa kanila, kasi unang-una, hindi naman nila buong binili yung utang ninyo sa kung saan ninyo inutang iyon. So, meron din namang mga outside collection agency na sila mismo yung nag-o-offer ng mas mababang value ng babayaran ninyo. Pero again, hindi po kayo makukulong sa utang. Maaari kung napakalaki ng utang ninyo, sabihin na natin ay umabot ng 200,000, 300,000, 500,000, pero hindi lumagpas ng 2 milyon, sapagkat pwede pong ilapit yan ng inutangan ninyo sa small claim court. Again, sa small claim court po, ang utang na idinudulog sa korte niyan ay yung mga hindi lumalagpas ng 2 milyon. Yun lamang po. Pero kung lagpas na ng 2 milyon ay hindi na po yan sa small claim court. So, anong mangyayari pagka kinasuhan ka sa small claim court ng dahil sa utang mo? So, most likely, magkakaroon lang din naman yan ng hearing, magkakaroon din ng settlement. So, ang mabuti mong gawin ay kausapin yung outside collection agency or yung pinagkautangan mo kung paano mo siya mababayaran. In a sort of something like a promissory note. So, yun po yung gagawin natin. So, ngayon, kung halimbawang gumawa naman na talaga sila ng legal actions at idinaan nila sa small claim court, ngayon, pag nagkaroon na po ng execution of decision, idadaan pa rin yan sa barangay kung halimbawang ikaw ay wala talagang maibabayad, wala kang property, or wala ring attachment doon sa hearing ninyo or doon sa small claim na in-file sa'yo. So, kung wala talaga silang masisingil, most likely idadaan pa rin nila yan sa barangay for you to promise to pay or magkakaroon ng tinatawag na barangay conciliation. Pero madalas po nauuna ang barangay conciliation or yung dadaan ito sa lupong tagapamayapa sa ating barangay. Pero minsan, hindi na dumadaan doon, dinidiretso na nila sa small claim court, pero nakadepende pa rin kung masisingil ka ba o hindi, kung may kakayahan ka bang magbayad o hindi.
unti-unti. Pero ang bottom line po, wala pong may nakukulong sa utang maliban na lamang kung ikaw ay nag-issue ng post-dated check at tumalbog. Yan po ay violation under BP 22. Or kung ikaw ay nanloko ng isang tao, maaari kang makasuhan ng estafa or yung sinasabi nilang swindling or panloloko. So, yun yung mga instances na pwede kang makulong. Kung ikaw ay nag-issue ng post-dated check, so that's BP 22, or pwedeng ikaw ay ng estafa ng pera or ng mga bagay-bagay sa kapwa mo, yan ay criminal case. Yun po ay may katumbas na kulong. Pero ang pagkakautang mismo sa credit card, sa lending app, or sa mga online app na binibilhan natin kagaya ng Lazada at Shopee. Pinagdugtong ko na yung Lazada at Shopee no, naging Lazada. So, wala pong may nakukulong dyan. Huwag po kayong mag-alala. Yun nga lang, nakakahiya kapag pinatawag tayo sa barangay. Kaya harapin na lang po natin at kausaping maayos kung paano natin yun mababayaran pa unti-unti. Yun lamang po. Kung nagustuhan po ninyo ang aking content ay maaari po lamang paki-follow ang aking Facebook page at paki-subscribe na rin po ang aking YouTube channel kung makikita po ninyo. Maraming salamat po ulit.